yung nabasa nyo sa Hebrews 1, verse 3, di ba? And dito nga, ang pag-aaralan natin ngayon ay the power of God's Word. Ayan, andyan na ba? The power of God's Word. So, ang mga scientists nga daw ay napaka-curious nila ng mga tao. Sabi, they always want to know what it is that makes things tick. And as they look further and further into the microscopic world, they have discovered a little mystery. Ayan. So, sa lahat ng mga nag-aaral ng science, medyo magigets nyo to. Pero sa mga hindi sineryoso ang science, kagaya ko, ayan, medyo hirap. Ayan. Pero ito nga, sabi dyan, they have discovered that atoms contain, may lamang nucleus. And that the nucleus of every atom except hydrogen ay merong protons. Di ba? And ang proton daw ay merong positive charge. So, hayaan nyo lang, dadaan lang to, intro lang to. Hindi naman buong topic ganito. Okay, pero yun nga. So, what happens when you get two or more things together that have a positive charge? Tanongin nyo na lang to kay Kuya Miko mamaya. Baka alam niya. Ayan. Pero sabi nga dyan, they push each other. Pag daw parehas positive charge, ang gagawin, magre-repel. Di ba? Magfa-fly away. And they push each other away because positive charges repel each other. Okay? Ito parang positive, negative, they attract. Okay? Pero pag parehas positive, positive, negative, negative, they repel. Ibig sabihin, naghihiwalay sila. Yung laman ng nucleus na yon. So then, ngayon may tanong. So then, why doesn't the nucleus of an atom fly apart? 'Di ba? Bakit daw hindi nagpa-fly apart? Since the protons should repel each other. Scientists have decided that there is a mysterious but very powerful force holding them together. And they have invented a special technical term for it. They call it the strong force. Ayan. So may tinatawag na strong force. Yun na lang ang tinerm nila na nagbubuklod pa rin dun sa mga yon para hindi maghiwalay. And kumuha nga ako ng picture niyan. Ito yung parang halimbawa. Electric repulsion of protons strains the nucleus na para hindi maghiwa-hiwalay. But the residual strong nuclear force holds nucleus together. Tapos, ayan pa, meron pang definition dyan, yung strong force, ito ang tawag nila dyan, the strong force holds together things that have the same charge. It's stronger than the electromagnetic force. So that's why atoms with multiple protons and neutrons don't fly apart. But most instantly, kasi pag nag-fly apart, ang mga ganon, sino nakapanood sa inyo ng X-Men The Last Stand? Nung sumabog ang kapangyarihan ni Phoenix o ni Jean, nag-dissolve lahat ng mga tao doon. 'Di ba? Parang ganon ang mangyayari kung wala niyang strong force na yan. But most importantly, it holds together the quarks that make up protons and neutrons themselves. Each proton contains 2 up quarks and 1 down. Each neutron contains 2 down quarks and 1 up. So, hindi ko na masyadong aanuhin yan. Tapos, ito, meron akong kinuha lang. Sabi dyan, without it, the positively charged protons would repel each other and blow the nucleus apart. Ngayon, kapag tiningnan mo sa Bible, ano kaya yung strong force na tinatawag na yan? Ayan. So, ito yung picture niya. Ganyan yung picture ng mga, ayan, yung mga term kong ganyan. Pero, pag sa Bible, tiningnan nyo, ano yung strong force na yon? Ang amazing, kasi ito yon. Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. So, yun pala yun. Sabi dyan, the word upholding means sustaining and maintaining. Kaya, hindi alam ng mga scientists
Nilagyan lang nila ng term na strong force, pero si Lord pala yun. Yung humahawak sa atin at sa bawat bagay para hindi maggula-gulanet o kaya naman maghiwa-hiwalay. Di ba? The reason why, kunwari, yung mata ni John Rex hindi nalalaglag basta-basta, yung tenga ni Gab hindi niya naiiwan sa bahay, di ba? Hindi nahihiwalay. Bakit? Kasi may nag-hold sa atin together. And that is the Lord. Amen? Yan. Kaya nakaka-amaze, di ba? At ang nag-hold daw sa atin together is yung Word of God. Di ba? Kaya naman napaka-powerful nito. So, hindi ko siya natapos. Kung itatry ko talaga siyang tapusin, ang dami ko tuloy na discover na basta ang dami na kapangyarihan ng salita ng Diyos. So what is the strong force that holds atom together? It's the word of His power. O ngayon, what would happen if God remove His power which holds everything together? Paano naman pag tinanggal ng Panginoon yung kapangyarihan niya ng salita niya? Dito nyo naman mababasa yung paggunaw ng buong mundo. Yung 2 Peter 3:11-12. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. So, mangyayari lang yan kapag end of the world na. Pag inalaw ng Diyos na wala ng pumigil, di ba? Doon sa mga bagay para tawag doon, sumabog. Kapag nga daw, sabi ng mga Bible scholar, kapag daw binabasa daw nila yan, ang parang pumapasok sa isip nila is nuclear na pagsabog, di ba? So, andun pa rin yung term na nucleus. Parang gano'n. Nuclear. Parang gano'n. Di ba? And ma-amaze ka dito. Bakit? Kasi sa Genesis 1 pa lang, mababasa nyo na 9 times. Pero sabi, what's stopping that from happening? The power of God's word pa rin. Kaya this is the same power that brought the universe into existence in the first place. Diba? Sabi, by faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. So, dito makikita nyo, napaka-powerful ng Word of God kasi, siya yung nag-hold together, tapos siya rin ang may sanhi, bakit meron tayong mundo na ganito. Naintindihan? Amen? Ayan, amen na lang. Ayan. Pero 9 times, sabi nga, sa Genesis 1 pa lang, next natin, mababasa nyo doon na 9 beses sinabi na God said. Ngayon, kada sabi ng God said, every time na may sasabihin ng Diyos, anong nangyayari? May nangyayari. Di ba? Out of nothing, merong nagkakaroon. Di ba? Nung sinabi ng Diyos na let there be light, magkaroon ng liwanag, nagkakaroon talaga ng liwanag. Magkaroon ng ganito, ng ganyan, nagkakaroon talaga. So makikita nyo dito na ang word ng Panginoon, ang salita niya, powerful. Amen? Kaya yan ang pag-aaralan natin ngayong araw na to. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, powerful ang salita ng Diyos. Sabihin mo, maniwala ka, powerful ang salita ng Diyos. Yan. So, kung nilikha ka ng Diyos, kung nilikha niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya niyang likha ng bagong puso, ng bagong buhay, di ba, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga dyan, if God's word has so much power, what does it have the power to do? And how do we access that power? Ano yung mga kapangyarihan niya? And at the same time, paano natin ma-access yung kapangyarihan na yon? Ready na ba kayo? Amen? Amen. Number 1, God's word has the power to transform. Ano ang unang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Kaya niyang mag-transform. Kaya niyang magbago ng buhay. Amen. Amen, Pastor Hem. Amen. Di ba? Lingkod ng Diyos. Amen. Matagal ng Kristiyano. Kaya niyang magbago ng buhay. Parang kagaya nito, merong isang lola, pag tinanong mo siya, ayaw na ayaw niya talaga ng mangga. Alam niya kung bakit? Kasi lumaki siya sa isang dairy farm kung saan talagang hindi siya nag-a-avail ng gatas ng iba. Hindi siya pumupunta sa market para tumikim ng ibang gatas. Ang tinitikman niya lang na gatas ay yung gatas ng baka nila. Ngayon, it so happen
na itong baka na ito may katabing puno ng mangga. Tapos kada nalalaglag yung mangga, kinakain ng baka na ito. Kaya alam niyo ang nagiging flavor ng gatas ng baka? Lasang mangga. Kaya naman itong lola na to, sawang-sawa, buong buhay niya, parang sa feeling niya, lahat na lang ba ng kainin namin, inumin namin maasim gaya ng mangga. Kaya ayaw niya. 12 years old na lang siya nung ma-discover niya na may ibang lasa pa pala na gatas. 'Di ba? Nung natikman niya yung gatas dun sa market, ay ganito pala yung lasa ng ibang gatas. Akala niya kasi lasang mangga, 'di ba? Dahil kinakain nga kasi nung baka, 'di ba? Yung mangga. So ano ibig sabihin ng kwento na ito? You are what you eat. Yan, nagiging ikaw, napoproduce mo kung ano yung kinakain mo. Kaya nga 'di ba minsan, halimbawa kinakain o kaya iniinom, napapansin ko na rin ni Almira, kapag Coke siya ng Coke, wala siyang tubig ng isang buwan. 'Di ba? Anong klaseng ihi meron siya? 'Di ba? Coke. Hindi, pero yun nga, in Jesus' name, kaya dapat magtubig ka. Diba? Hindi, ibig sabihin, kung may kulay ang iniinom mo, ang ilalabas mo, di ba, may kulay din. Pero pansinin nyo, kapag ikaw yung healthy na tao, na tubig ka lang ng tubig, di ba, ang linis ng ihi ko Di ba? Kasi, you are what you eat. O, ganun din kapag nag-aral kayo ng mga, di ba, sa mga nag-workout, di ba, paano daw sila magkakaroon ng mamuscle na katawan? Kailangan damihan nila yung protein nila. Di ba? Kasi you are what you eat. Kailangan kapag ikaw ay gusto mong mag-diet, mag-calorie deficit ka. Di ba? So, ibig sabihin, bawasan mo yung calorie mo. Di ba? Sample niyan, yung mga pagkuha ng burger agad, yung pag may cookies na inaalok sa'yo, yan, mga calories yan. At yan yung mga binabawas na mga gustong magbaba ng timbang. Kasi nga, you are what you eat. And alam nyo, sa salita ng Diyos, in spiritual din na aspect, ganun din. Nagiging ikaw kung ano yung kinakain mo. Di ba? Nagiging ikaw kung ano yung ini-input mo sa spirito mo, sa kaluluwa mo. Kaya halimbawa, itong mga nakaraan, lately, napapansin mo ba madrama ka? Ngayon, ang tanong dyan, ano ang ini-input mo? Baka naman nood ka ng Maria Clara. Mara Clara pala, Maria Clara. Iba pala yun. Mara Clara. O telenovela na nakakaiyak. Pansin mo ba parang feeling mo, ang lagi mo na lang naiisip, gumante sa mga taong nakakasakit sa'yo? Baka naman nood ka ng mga teleserye na panaygantihan. Kasi you are what you eat. Nagiging ikaw kung ano yung ini-input mo. Pero ang sinasabi nga dito, in order na tayo ay maging kagaya ni Lord, ang i-input natin yung salita ng Diyos. In order na maging holy tayo, dapat ang kinakain natin, holy din. Kaya dapat Holy Bible. Kaya tingnan niyo yung 2 Peter 1:4. Sabi dyan, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this, yung word of God na yon, yung promise, you may be partakers of the divine nature. Ano ibig sabihin nun? Through this word of God, through these promises, magiging partaker ka of divine nature. Ano ibig sabihin nun? Si Lord ba banal? Sagot. Amen. Si Lord ba mabait? Amen. Si Lord ba mabuti? Amen. Ngayon, kapag word of God ka ng word of God, basa ka ng basa ng Bible, yun ang nilalagay mo, ini-input mo sa sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Magugulat ka, magiging mabait ka na rin. Di ba? Magiging mabuti ka na rin. Magiging banal ka na rin. Kaya dito, ngayon pa lang, i-check nyo na, ano ang ini-input mo sa sarili mo? Di ba? Ano yung mga reels na pinapanood mo? Ano yung mga social media na fina-follow mo? Yung mga artista ba yan? Mga preacher ba yan? Kasi kung ano yung nilalagay mo, yun ang magiging nature mo. And sabi nga, it's partaking of the promise of His Word that make us like Jesus. Ano ang goal natin this year? To be like Jesus. Next year, ganun pa rin, to be like Jesus. Di ba? Hindi yung this year, to be like Justin Bieber. Di ba? Next year, to be like Selena Gomez. Di ba? Next, Taylor Swift. Next, Daniel Padilla.
Next, Catherine Bernardo. Kaya ang buhay ay nagkakanda, gewang-gewang, kasi kung sino-sino ang ginagaya. Di ba? Sabi nga, it changes us from the inside out and transform us. Kaya naman, dapat basa tayo ng Bible. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Kamukha na ba yan ni Jesus? In the way he or she act, di ba? Sa mga pagsasalita niya, para na ba siyang si Jesus? O malabo pa? Yan. So dapat, ang goal natin, maging kagaya ni Jesus. Amen? Kaya tingnan nyo to, sabayan nyo ako, wag nyo na, sa mata lang pala. Ayan. Noong 1945, nung ang tropa ng Amerikano ay nasa Okinawa, meron silang natagpuan na tiny village. Ang pangalan, Shimabuku. Sabihin nyo nga, Shimabuku. Ayan, Shimabuku. Okay, ngayon, 30 years earlier, may missionary doon na papuntang Japan. Ang huminto long enough para magkaroon ng 2 converts para makapag-share. Ang ginawa niya, nagturo siya ng mga hymns, 'di ba? Binigyan niya sila ng mga Bible in Japanese, tapos in-encourage niya sila na mamuhay, 'di ba, sa pamamagitan ng Bible. And alam niyo ba, nagulat sila kasi yung villagers doon ay pinattern nila ang mga buhay nila kay Jesus. Ang 10 Commandments ay ginawa nilang legal code nila. Ang Sermon on the Mount ni Jesus ay ginawa nilang guide para sa social conduct, di ba? At ang Bible, ang ginawa nilang literature sa school. Isipin nyo, walang mga hekasi, mga science, talagang ang literature nila, Bible. Ngayon, ano ang nangyari? The result was that 4 years, they had no jail. Walang nakukulong sa kanila. No brothel. Ibig sabihin, walang pumupunta sa mga prostitute. No drunkenness, walang naglalasing, nagiinom, walang naghihiwalay, no divorce. And there was a high level of health and happiness. Malulusog na, ang sasaya pa. Anong reason? Kasi ginawa nilang guide, ginawa nilang pinaka-priority ang Bible. Amen? Kaya alam nyo, ganun din sa buhay natin. Gawin mong code of conduct ang Bible, aayos ang buhay mo. 'Di ba? Gawin mong pattern sa pag-aasawa mo ang Bible. Tingnan mo, magiging sweet and strong ang pag-aasawa mo. 'Di ba? Sumunod ka bilang estudyante sa Bible. Tingnan mo, mata-turn around ang buhay mo. Amen? 'Di ba? And again, kaya tayo nagkakaroon ng mga gusot-gusot kasi hindi Bible ang pattern natin. Pero from now on, 'di ba? Gawin na nating Bible. Gawin na nating pattern pala ang Bible. Amen po? Sabi mo, Bible. Bible talaga ha. Kaya yun yung dapat, next natin yung picture, ayan ang picture natin. Ayan, yun yung itsura nila. Okay, so yun yung nangyari, di ba? Kaya sabi nga ng 1 Peter 2 verse 2, as newborn babies, desire the pure milk of the Word of God, that you may grow thereby. Gusto nyong lumago sa pananampalataya? Yan, i-desire natin. Talagang, yung magutom tayo sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Yan. And yun nga, nung nakaraan kasi, habang may mga, sinasabihan ako, na yung parang, parang papagalitan mo, o kaya naman sasabihan mo lang, parang common kong naririnig na yung bakit sila? Bakit po ganyan? Tapos may mga term na unfair. Bakit po, pastor, sinasabi niyo sa amin ang unfair naman, ganyan-ganyan. Parang naisip ko dito, parang as the days go by, naiiba yung pattern ng mga tao. Kunwari sa mga may love life pa lang, parang sasawayin mo, uy, bakit kayo ganyan? Bakit kayo pupuntang Baguio? Nang dalawa lang kayo, di ba? Parang ganon. Tapos parang, may mga tendency, ang sinasabi nila, bakit po si ganito? Bakit po yung couple na ganun pumunta sa Mindoro? Diba? Parang bakit sila? Parang naisip ko dito, kaya hindi na itatama yung buhay ng mga tao kasi silipan ng silipan. Diba? Para kaya nga ang parang wish ko lang, sana laging ang pattern, diba, biblical. Dapat ang ituturo ko nga biblical living eh. Kasi
parang na-inspire ako sa mga tinuturo ni Pastor Dan din sa kanila. Kasi lagi, biblical ganto, biblical ganyan, biblical ganon. Di ba? Parang laging biblical. Wherein, totoo naman talaga. Di ba? Na dapat, ang mga ginagawa natin, biblical. Di ba? Na halimbawa, when it comes sa mga panliligaw nga, tsaka mga relasyon, sana ang ginagaya na lang natin instead na si Catherine Bernardo tsaka Daniel Padilla, di ba? Si Isaac and Rebecca na lang, di ba? Na kunwari, nagkita lang, dun lang sa mismong ikakasal na sila. 'Di ba? Tapos ang pumili pa mismong tatay niya. Hindi siya, 'di ba? Tapos halimbawa naman kung pipiliin natin yung prinsipyong panglalaki, when it comes naman kay Adan at Eva, 'di ba? Si Adan tulog talaga siya nung binigay ni Lord si Eva, 'di ba? So meaning to say, kung titingnan natin yung spiritual implication na 'yon, dapat walang pakialam pala talaga ang lalaki sa sa magiging mapapangasawa niya. I mean, ang Diyos ang pipili, ang Diyos ang magbibigay, di ba? Hindi siya yung magpupush o magpupurso ng magpupurso. Naintindihan? And balik tayo dun nga, di ba? Nakagaya ng mga villagers na yon, sino ang pattern nila? Di ba? Si Jesus. Kaya sana, di ba, lalong-lalo na sa mga kabataan pa dito, sorry na lang kung mayat-maya sinasabi ko tong bagay na to, di ba? Kasi talagang dapat lagi siyang pinapaalala na hello, hindi sila ang bayad sa utang mo. Hindi sila ang napapako sa krus ng Kalbaryo para gayahin mo, para i-pattern. Kaya minsan, ganun yung parang sakit ng ulo ko na tingin ka kasi ng tingin sa kanila. Di ba? Tsaka alalahanin nyo pa lang, di ba, yung sinabi ni Jesus, di ba, na ikaw, Pedro, gantong klase ang magiging kamatayan mo. Mamamatay ka sa ganyan, yung pagtanda mo, ganto ganyan. Di ba, anong sinabi ni Peter? Lord siya. Paano siya? Si John the Beloved daw. Paano po siyang mamamatay? Di ba? Kung ipaparaphrase ko yon, sabi ni Jesus, wag mo pakialaman kung paano siyang mamamatay. Yung sa'yo, intindihin mo. Di ba? May mga ganun, parang gusto ko sabihin, yung love life mo, intindihin mo, hindi yung iba. Di ba? Kaya minsan, tayo, yan, gaya ng gaya ng gaya ng gaya ng gaya ng gaya ng gaya. Di ba? Kaya, sorry sa term, nalilintikan tuloy, di ba? Yung mga Amen? Amen? Amen. Okay? Kaya, ang Bible, si Jesus, ang pattern natin. Kahit kami, huwag nyo kaming gawing pattern. Di ba? Huwag nyo kaming gagayahin ko si pastor, gagayahin ko si Ate Mer. Pag ginaya nyo kami, alam nyo na. Di ba? Yung lahat naman di ba? Pero ang sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Yung mga magaganda, gayahin mo. Hindi yung lahat na ginaya mo, di ba? Naintindihan? Amen? Pastor, bakit mo ba sinabi yan? Kasi nga kailangan. Okay? So, pangalawa, God's Word has the power to bring faith. Ayan. So, God's Word has the power to bring faith. Sabi ng Romans 10:17, so then, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Sabi nyo nga, hearing and hearing. Ayan. So, ibig sabihin nito, yung kapag pakinig ka ng pakinig ng salita ng Diyos, ano ang power? Yung magkakaroon ka ng pananampalataya. Magkakaroon ka ng faith. Di ba? Kaya alam nyo, every time daw na may nagbabago ang buhay, every time na merong naliligtas, every time na merong nade-deliver, every time na merong nare-revive, ano ang dahilan? Ano ang resulta? Kasi bakit? May someone na nangaral sa kanila, may nag-Bible study sa kanila, may event siyang napuntahan na iproklama yung salita ng Diyos, di ba? May nag-one-to-one sa kanya, merong nag-follow up sa kanya at nag-visitation tapos siniran siya ng Word of God. Nakita niyo po, every time na may nababago ang buhay, every time na may nangyayaring revival, it's because merong salita ng Diyos. Bakit? Kasi faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya taas ang kamay ng gustong mag-grow kay Lord. Gustong tumaas ang pananampalataya. We need to hear the Word of God. We need to listen. We need to read the Word of God. Di ba kaya halimbawa, pansinin nyo ang absent ng absent tuwing linggo. Ano nangyayari? Di ba? Ikumpara mo siya dun sa laging andyan. Di ba? Kinig ng Word of God. Mas ang bilis ng growth ng isa.
nung laging nakikinig ng Word of God. Kasi faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ito, alam na kung anong gagawin. Alam na kung paanong lumaban sa demonyo. Ito naman, nagpapakawawa, nagsiself-pity. Di ba? Parang kawawa ang tingin sa sarili. Bakit? Anong kaibahan? Ito kasi, pakinig ng Word of God, ina-apply, samantalang yung isa, ang daming absent. Ang daming nami-miss out. Kaya again, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Pero may sinasabi dito sa Matthew 11:15 si Lord. Sabi dyan, he who has ears to hear, let him hear. Diba? Parang, ano ba itong sinasabi ni Jesus? Kasi, ang ibig sabihin niya dyan, maraming mga may tenga, pero hindi naman nakikinig. Iba daw yung pinapakinggan mo lang sa talagang nag-aano ka. Yung pinapakinggan mo, tinitake mo talaga. Iba nga daw ang listen, di ba? Tsaka hear. Di ba? Kaya ito, sinasabi dito na kung meron kang tenga spiritually, pakinggan mo talaga itong sinasabi ko. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, makinig ka talaga. Di ba? Nang sa gayon, lumago ka. Di ba? Sino sa inyo, hindi talaga, listener talaga, di ba? Ako madalas na napapansin ko talaga sa mga listener, ang bilis, matuto. Yung mga sinasabi ko, nakukuha talaga. Di ba? Sige. Gab, 0975-237. Ulitin mo. Wow, nakikinig. 1435-678. Di ba? Yung parang, kailangan makinig ka talaga. Yung full attention mo, nandun. Para, di ba, kapag nasa buhay, di ba, nasa inyo ka na, kaya mong ulitin. Kaya mong i-apply. Amen? Kaya, di ba, dapat po, makinig po tayo ng makinig ng Word of God. And pangatlo, God's Word has the power to heal. Sabi nyo to heal. Ito, nakakatawa na ang salita ng Diyos daw ay may kapangyarihang magpagaling. Sabi nyo magpagaling. Kaya man ang mga dapat gumaling sa atin? Di ba? Physical, katawan, isip, puso, bulsa, di ba? Kayang pagalingin yan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. God's Word has the power to heal. Anong sample niyan? Sabi ng Psalm 107, verses 19 to 20, then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. He sent His Word and healed them, and delivered them from their destructions. Ano ibig sabihin? Pinadala daw ng Diyos ang kanyang salita at gumaling sila, pinagaling sila ng Diyos. Sa buhay ni Jesus, kailan nangyari yan? Naalala niyo yung kwento ng centurion servant sa Matthew 8:5-13? Ano sinasabi doon? 'Di ba? Sabi diyan, centurion said, "Only speak a word and my servant will be healed." 'Di ba? Sabihin mo lang po na magaling na yung servant ko. Alam ko gagaling siya. Kasi alam ng centurion na yon kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Na kapag dinala ng Panginoon, pinadala niya, gagaling talaga. Amen? Kasi sabi nga nung centurion, ako po, meron po kong mga nasasakupan talagang mga tao. Pag sinabi ko dun sa isa na pumunta siya sa ganyan, pumupunta talaga siya. Pag sinabi ko dun sa isa na pumunta sa ginagawa niya talaga. Kaya sabi niya, sabihin niyo lang po, kaya, di ba sabi ni Jesus, kinomplement niya rin yung faith na yan. Hindi pa ako nakakakita ng ganyang klaseng pananampalataya. Di ba, nasabihin mo lang, gagaling na ako. Kasi bakit? God's Word has the power to heal. Amen? Di ba? Ano ang sample niyan? Di ba, minsan, tayo nga, di ba, we are created in the image of God. Minsan, lalong-lalo na sa mga mahilig gumamit ng pangalan namin, di ba? Kaya minsan yung iba, kahit hindi na dumadaan sa amin, na gumagano na lang eh. 'Di ba? Bakit? Kasi pag yung ginamit na yung pangalan ni pastor, buksan daw natin yung aircon, sabi ni pastor. Pero kahit walang sinabi, 'di ba? Susunod na lang kayo. Bakit? Sinabi daw ni pastor ganun ka makapangyarihan. Wow. Ganun ka powerful pag sinabing sabi daw ni pastor. 'Di ba? Kaya kayo naman maniniwala kayo, ay sige, aircon daw tayo. 'Di ba? O ganun din. Kahit sa mga 'di ba? Pag ba't kayo nagde-date? Alam na to nila pastor. Sabi to ni pastor, nagpaalam kami kila pastor. Ganun ba? Sige, ganyan. Ganun ka makapangyarihan, yung salitang pastor, yung mga pangalan. Di ba, na napapaniwala yung mga di ba? Kaya minsan,
ako naman, sinasabi ko doon sa iba, ay, pero i-confirm nyo rin sa amin, ha? Baka, nag-feeling lang yung mga yan. Di ba? Pero, kung ganun ka, yung sinasabi, di ba, kunwari, pag yung pangalan ni Mayor, yung pangalan ni ganto, di ba, pag sinabi mo, uy, kilala ko po si Mayor, bigyan niyo po akong cupcake. Di ba? Ay, ito na po ang mga cupcake. Di ba? Ganun din. Sa Panginoon, pag ginamit mo yung pangalan niya, yung salita niya, there is power. There is power in the name of Jesus. Di ba? Tsaka lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Kaya kapag, pansin nyo, kapag merong may sakit, o kaya naman nag-aagaw ang buhay. Kunwari, sa Osmon, di ba, may mga nag-aagaw buhay dyan o may sakit. May ka ba dyan? May maririnig ka ba dyan na, kunwari, nag-aagaw buhay na, Ining, kunin mo yung libro ko ng Twilight, basahin mo sa akin. Di ba? Uy, Mel, dyan, basahin mo yung Harry Potter, dali na. Di ba? O kaya naman, Alona, basahin mo nga yung dyaryo. Basahin mo yung column ni Christy per minute. Di ba? Yung sinulat ni Boy Abunda, basahin mo sa akin. Di ba? Wala kang mababasang ganun. Di ba? Uy, i-on nyo yung radyo. Papakinggan ko si Papa Jack. Di ba? Wala kang ganon. Ano ang maririnig mo? Anak, basahan mo ko yung Psalm 23, Awit 23. O kaya naman yung Psalm 91. Basahin mo sa akin yung Isaiah 60. Di ba? Isaiah 53. Di ba mga ganon? Bakit? Ang salita ng Diyos kasi may kapangyarihan. Na every time na napapakinggan niya ng may sakit, gumagaling. Amen? Di ba? Kaya nga, yung isang Koreano na sabi, Pastor, pag-pray mo ko. Hindi kita ipagpe-pray. Ikaw mismo mag-pray. Punta ka doon sa prayer mountain. Sabihin mo, by His stripes, I am healed. Di ba? Pumunta yung Koreano doon sa prayer mountain. By His stripes, I am healed. By His stripes, sa kanyang mga latay, ako'y gumaling. Di ba? O maya-maya, di ba? Balik yung Koreano. Pastor, galing na ako. Bakit? Kasi may power, may healing sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ako rin, nung nagkaroon ako ng sakit, laging ang playlist, audio Bible, di ba, mga benihin, kasi may power sa salita. Huwag ka nang makikinig ng mga chismis pa, Boy Abunda ka pa dyan, Christy Permin, lalo kang sasakitin, naghiwalay na si Sian Lim, tsaka si Kim Chu. Di ba? Nagtaas na naman ang presyo ng bigas. Kanya. Di ba? Kapag yun ang mga naririnig mo, anong mangyayari? Lalo kang sasamaan ng loob. Di ba? Pero kapag, I am the God that healeth thee. May gumagano ka. Di ba? Talagang tumatayo ka na. Yung ubo mo, na lang, mga seldom na lang. Wow, seldom. Minsan na lang. Di ba? Kaya, yun yung power ng Word of God. Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala ka. May power sa salita ng Diyos. Okay, pang-apat, God's Word give us power to fight the enemy. At ang salita ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan to fight the enemy. Amen? Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano daw yung sword natin? Word of God. Kaya kapag ina-atake ka ng demonyo, discouragement, fear, worry, di ba? Talagang pinapakaba ka niya. Anong panlaban mo? Salita ng Diyos. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, be anxious for nothing, but in everything by prayer. Di ba? Sabi ng Panginoon, God will provide. Diba? The Lord will supply all my needs. Yun yung panglaban mo. Naintindihan? Kaya nga, ang salita ng Diyos, ito yan, no? Sword of the Spirit yan. And sa bawat mga laban na nilalaban natin o talagang hinaharap natin, ang pinakamabisang gamitin talaga ay salita ng Diyos. Amen? Meron ka bang temptation na kinakaharap? Merong deception ng kaaway na talagang nilalagay dyan sa isip mo? Dinideceive ka niya, niloloko ka niya? O kaya naman inaakusahan ka na hindi ka karapat-dapat sa Diyos? Anong panlaban dyan? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ni Benny, hindi mo daw pwedeng ipanlaban experience mo. Hoy, last yearn camp, napuspos ako, tumigil kang demonyo ka dyan. Di ba?
Hindi niya, gaganon, di ba? Mga, ano lang ang, ano siya, submissive siya. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung Word of God. Di ba? Kagaya nga nito, sabi ng Matthew 8:16, tingnan nyo to ha, when evening had come, they brought to him many who were demon-possessed. Tapos, nga, ang sabi dyan, and he cast out the spirits with a word. Di ba? And healed all who were sick. Ano daw ang ginamit ng Diyos, ni Jesus, na pang-alis sa mga demonyo? Word. Di ba? Salita. At hindi ba, sinabi ba dyan, at nakipag-boxing si Jesus. At binunot ni Jesus ang kanyang tabak at pinagtataga ang mga demon-possessed. Walang ganon. Di ba? Ang sabi niya dyan, and he cast out the spirits with a word. Kaya minsan, pag may mga laban tayo, huwag suntok agad, Vince. Di ba? Huwag sabunot agad, Juliet. Di ba? Huwag makikipagsampalan agad. I-cast out mo with the word. Mga spirit ng chismis na yan, get out, Jesus' name. Spirit ng mga pag-aaway-away sa bahay namin, get out, Jesus' name. Kaya mo si Gabi, fire, die, in Jesus' name, di ba? Talagang ganun. O maya-maya magugulat ka, kalmado na. Di ba? Kasi powerful ang salita ng Diyos. Meron niyang power to fight the enemy. Amen? Pag meron kung ano-ano na namang pumapasok sa isip mo, parang tinetempt ka na naman, Jesus' name. Demonyo spirito ng marine spirit, ng spirito ng kalandian, lumayas ka. Jesus' name. Di ba? Mga ganun. Spirito ng kahalayan, kalaswan. Jesus' name. Get out. Di ba talaga, maya-maya, tingnan mo, set free ka. Di mo na kailangan pang magpa-lay hands kung kani-kanino. Kasi mismong ikaw, you learn to fight the enemy. At sa pamamagitan ng ano yan, ng salita ng Diyos. Kaya ang gayahin natin dyan, walang iba kundi sino? Si Jesus. Di ba? Na nung tinetempt siya ng kaaway, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong bread talk itong mga tinapay na to. Social bread talk, di ba? Gawin mong pagsalitain mo. Di ba? Di ba? Pero ano sinabi ni Jesus? Nasusulat! Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Kaya sino nag-fasting sa inyo nitong nakaraan? Di ba? May mga nagsusumbong sa akin, nag-try daw sila ng fasting, pero ang naisip nila, spaghetti, macaroni, pizza, donut, di ba? Pero alam nyo, day 1 kasi yon. Day 2, yan, day 1, day 2, mamamroblema ka, mag-struggle ka. Day 3, hindi mo na hinahanap. Para ka nang lumulutang, di ba? Para ka nang apostol, mga propeta, ganon. Di ba? Kaya, pagtagumpayan mo, dapat yung day 1, hindi yung day 2. Dapat, lagi mo sinasabi, pag day 1, man shall not live by bread alone. Diba? Ikaw gluttony ka, lumayas ka in Jesus' name. Diba? Magfa-fasting ako. Diba? At pagkatapos nito, anointing ang ibibigay ni Lord. Diba? Ganon. Blessing, breakthrough. Ganon. Kung nagpadaig ka, pizza. Mapay pizza. Diba? Diba? Kailangan, labanan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga tingnan nyo to. There is nothing more powerful than God's Word. If it is strong enough to create the universe from nothing and strong enough to destroy Satan forever, it is definitely strong enough to take care of you. Amen? His beloved child. Kaya sabi nga, whatever you are going through, know that God's Word is strong enough to sustain you and help you live in His promises of abundance. Amen? Nothing can stand against the power of His Word. So anytime you find yourself confused, scared, frustrated, or just unhappy, kahit daw pag hindi ka masaya, seek out the Word of God. Tingnan mo, sasaya ka. Diba? Sabi dyan, read, study, and pray Scripture. Diba? Anong mararamdaman mo pag nabasa mo? Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice evermore. The joy of the Lord is our strength. Diba? Enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Talagang tataas ang kilay mo. Tataas ang countenance mo. Tataas ang mukha mo. Diba? Hindi... Lahat na lang mababa. Diba? Pagpasok mo pa lang ng classroom nyo, ng church nyo, ang taas na agad ng energy mo. Talagang, bakit? Kasi kakabasa mo ng Bible.
tanggal ang mga depression, tanggal ang mga lungkot, tanggal ang mga simangot, tanggal ang mga malas sa buhay. Amen? Kasi ang salita ng Diyos may power. Amen? Amen. Kaya, sabi nga dito, huwag kang papatalo. Sabi nga, but also realize that the Word of God is not simply words. Bakit? It is Jesus Christ Himself. Kaya again, kung ano yung turing mo dyan sa salita ng Diyos, yun din ang turing mo kay Jesus. Sabi, Jesus remains the same yesterday, today, and forever. When you connect to Jesus through His Word, you will start to see your entire perspective shift as your life begins to be transformed by the most powerful and significant force ever, the Word of God. Pero alam nyo, ako para sa akin kami ang dami na naming naituro kasi. Parang ako ang dami ko nang na-share. Di ba? Kung totoosin. Ngayon, ang challenge dito, ang gusto kong mangyari sa bawat isa, you take the challenge. Di ba? Kayo mismo, itry nyo. Kayo mismo, subukan nyo. Di ba? The reason why marami ang mga down pa rin na mga Kristiyano, marami ang mga hindi pa rin malunas-lunasan ang kanilang mga problema, they do not study. They do not read the Word of God. Pero di ba, itry natin. Saliksikin natin, gamitin natin sa mga buhay natin. Magkaroon tayo ng mga sariling devotion. Bumili kayo ng Bible nyo kung wala pa. Then tingnan nyo, your life will turn around. Mababago talaga lahat ng yan. Di ba? Yung pagtatrabaho mo, pag-aaral mo, yung pakikisama mo sa mga asawa mo, sa asawa mo, di ba? Sa mga anak mo, di ba? Magbabago talaga. Kaya sabi mo nga, subukan mo. Sabi mo sa katabi mo, subukan mo. Di ba? Hindi ba kayo di ba parang nakikinig sa tawag ng Diyos? Di ba, diyan pa lang sa MNHS, yung mga care group, nung nag-care group kami nung Friday, ang mga laman ng bag, panay Gideon Bible, pinagbibigyan, 5, 10, di ba? Parang gusto sabihin ng Amerikano, magbagong buhay kayo. Basahin yung Bible nyo, yan, 10, tigsa 10 kayo. Di ba? Parang dun ko lang nakita, nagbigay, ilan? 10. Yan, para mabago buhay mo, 10 sa'yo, Alona. Di ba? Parang inisip ko dito, nagtatawag talaga ang Diyos na mag-back to the Bible. Di ba kasi December, namigay ang Sendalite, di ba tayo, maglaya ng Bible. Kung kani-kanino, di ba? Talaga namang give-a-gift, tas may Bible. Oh, tapos ngayon, Gideon, mga Amerikano, at mga kanupa, di ba? Mga mapuputi. Di ba? Sinasabi, dyan, magbasa ka ng Bible. John Rex, oh. Di ba? Talaga naman, amen? Kaya mag-ano na tayo, di ba? Pero sana dumating nga tayo sa punto na hindi tayo asa lang sa bigay. Amen? Yung bumili tayo. Di ba? Kasi kung nakakabili nga tayo ng kung ano-anong bagay, di ba, sa buhay natin, bumili tayo. Amen? Di ba? Gastosan mo yung talagang, nagtitiis ka dyan sa Gideon Bible, ang liit-liit. Di ba? Talagang ginuguhita mo, lumalagpas. Kasi kaliit-liit. Di ba? Tapos di mo pa maintindihan kasi King James. Doon bumili ka ng ang salita ng Diyos talaga. Di ba? Na meron sa Shopee. Magkano na in-announce Kaya, 5. Di ba? 500, meron ka na. Di ba? So, tayo? Bili tayo. Amen? Sabi mo, kung wala ka pang Bible, bili ka. Sabi mo, pag wala talagang pambili, benta mo daw bahay mo, bili ka ng Bible. Yan, sabi ni Pastor Mon yan. Kasi sa Bible, pwede kang manahan doon. Pwede kang tumira sa Bible. Amen. Kaya yun po. Kaya dito, ako napansin ko lang, nitong mga nakaraan din, bakit may mga, kunwari, may winawan-to-one kayo, o kaya naman inaalagaan, o mga bago, na hindi nagpapatuloy. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ni Perry Stone, di ba, as the years go by, tumitindi ang mga teknik ng demonyo. Ngayon, kung tumitindi ang mga teknik ng demonyo, kailangan talaga lahat ng mga tao maging literate, maging aral sa Bible. That's the reason why, bakit halimbawa may one-to-one kayo, hanggang chapter 2 lang. Di ba? Bakit? Kasi minsan, nabibigatan sila doon sa Lordship o nire-require ng chapter 2. Tapos, next, hindi na magpapakita sa'yo kasi akala nila, by their might, di ba? Or by their power nila, gagawin yon. Hindi nila alam, may chapter 5 pa, tsaka chapter 6 na prayer and Bible
na makakapagpabago sa buhay nila. Kapag umabsent pa sila, hindi nila maririnig sa chapter 12 na may spiritual warfare pala. Na kailangan matuto silang lumaban in order na mapagtagumpayan yung kristyanong pamumuhay nila. Naintindihan? Kaya nga dapat, pag nagwawantuwang kayo, sabihin mo agad, tapusin mo ha. Kasi kapag hindi mo tinapos, hindi mo, yung alam niyo yung parang kunwari sa isang baby, kapag 8 months, 7 months, 6 months lumabas, ang tawag doon, premature. Di ba? Pero kapag lumabas 9 months talaga, yun, talagang doon mo makikita fully developed. And ganun din sa mga buhay natin. In order na matuto tayong lumaban, alamin natin yung Word of God. Hindi ka kasi pwedeng lumaban ng kunwari, banding lang. Makinig kayo medyo dadaling ko kayo sa kailaliman. Hindi ka pwedeng magtagal sa kristyanong pamumuhay kapag ang inaasahan mo lang yung katabi mong yan. Kunwari, sasabihin mo, ako po, ang nakakapag-stay lang sa akin ay itong friend ko po, si Gabi. Di ba? Paano pag nag-abroad na si Gabi, nag-mission si Gabi? Paano ka na? Di ba? Pero kapag ikaw, rooted ka sa salita ng Diyos, alam mo tong Word of God, kahit sino pang, di ba? Sino pang Jose o Mariano ang mga mang-iwan sa'yo, hindi mo ang iiwan ang church o si Lord. Di ba? Mag-i-stay ka. Bakit? Kasi dito ka na in love. Amen? Dito ka na in love. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sa Word of God ka dapat ma-in love. Yan. Kaya minsan, halimbawa, kapag kay crush lang na in love, o si crush lumipat sa church, lipat na rin yan. Di ba? Kapag yung parang ang faith lang ay nakabatay doon sa boyfriend, girlfriend. Pag nawala, wala na rin siya. Pero ang sinasabi dito, dito ka ma-in love. Amen? Magsabi ng amen ang lalaki. Magsabi ng amen ang babae. Yan. Yung iba, ano kayo? Babae, lalaki. Babae, lalaki. Amen. Amen. Okay. Ayan. So, dito. Kaya sabi nga, huwag mong hahayaan na matalo ka ng kaaway. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Diba? Sabi, huwag mong hayaan na sirain ka ng demonyo. Dapat lumabang ka. Amen po? Lumabang ka. Sabi mo sa katabi mo, lumabang ka. Ito, makinig ulit. Ako talaga minsan, ito siguro mararamdaman to ni Miko. Ayoko talaga ng may nadi-DA. Ayoko nang may nababawasan sa music team natin o kaya sa pagtatamborin nyo, sa mga nagfa-flag. Ayoko nang mga ganon kasi gusto ko, kumpleto tayo. Ang sarap kaya pakinggan kapag kumpleto ang musika, di ba? Kapag kumpleto ang mga tumutugtog, nagtatamborin, nag-outreach, at kung sino-sino pa na nandyan sa pamilya nyo na ministry. Ngayon, minsan, alam nyo, wag kasi kayong paprente na akala nyo, dahil anak kayo ng Diyos, always, na kayo, protected and sealed. Lagi yung tatandaan, ang demonyo, tricky pa sa tricky. Ibig sabihin, masyado siyang mapanglamang, masyado siyang mapang-trick o mapang-deceive. To the point na minsan, akala mo, tama yung ginagawa mo, pero mali pala. Kaya minsan, di ba, may mga pagkakataon na nalulungkot talaga ako na kapag may mga nahuhulog sa kasalanan, na kailangan mo pang i-DA para magtino. Pero yun nga, parang isipin nyo, paano bang makakaiwas sa ganun? Di ba? By learning to fight the enemy. Kung may temptation, di ba? Labanan mo. Di ba? Sana dumating tayo kasi sa punto na mas mahal natin ang salita ng Diyos to the point na hindi ka na mahumaling sa kung saan. Di ba, kunwari, sa mga mag-aasawa dito, kunwari, kay Miko, Janet, di ba? Kailangan dumating sa punto, kay Janet, kay Miko, na talagang si Janet ang pinakamagandang babae sa balat ng tokwa para sa kanya. At hindi na siya lilingon sa iba. Di ba? Ganon din sa salita ng Diyos. Di ba na dapat dumating tayo sa punto na ang salita ng Diyos, si Jesus, ang ganda-ganda para sa atin, hindi na tayo lilingon sa iba. Di ba? Di ba? Para hindi tayo nahuhulog. Kaya para anumang mga tukso ang i-present ng kaaway, babae, di ba, sex, yaman, hindi ka matukso. Di ba? Yabang, kasikatan, hindi ka matukso. Kundi kaya mong labanan through the Word of God.
And sana hindi lang yun. Hindi lang si Jesus yung mahalin nyo, hindi lang, di ba, salita ng Diyos yung mahalin nyo. Mahalin nyo rin kahit yung ministry. Di ba? Kasi minsan, kunwari, DA mo na kita, hindi ka tutugtog. Okay lang po. Mas maganda po sa akin, magpahinga. Parang sa part ko, nagigrib yung puso ko, okay lang sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo mahal. Hindi mo mahal yung pagtugtog mo. Di ba? Kaya minsan, yung mga parang mga tao nga, gusto ko ma-enlighten kayo, ma-enlighten tayong lahat, na kapag nadi-DA ka, guilty ka dapat. Miss na miss mo yung ministry, miss na miss mo yung, pinapagawa ng Lord sa'yo. Kasi, ginagawa mo yun para sa Panginoon. Ako meron akong na-DA one time, remarkable talaga yung reaction niya para sa akin. Nung DA ko siya, grabe, malagripo yung luha talaga niya. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Mahal ko po ministry ko, ayoko pong mawala sa akin. Pero sa loob-loob nun, kailangan lang mag-come to pass to, pero ibabalik ko rin to sa'yo. Pero sa loob-loob ko, natatouch ako sa reaction na meron siya. Na mahal niya yung ministry niya. Di ba, hindi yung parang, DA ka, okay lang po. Parang ang yabang mo. Ang yabang pa, di ba? Kaya sana, sa mga ganon, di ba, parang yung magsisi talaga, makikita mo, lumuluhod talaga, umiiyak. Di ba, yung parang hinayang na hindi siya nakatugtog. Hinayang na hindi siya nakakanta, nakapagturo, nakapag-outreach. Hinayang na hindi siya naka-line up sa flag. Ganon. Di ba? Ganon yung broken heart, contrite spirit, repentant heart. Di ba? Naintindihan? Hindi yung yayabangan nyo ako, okay lang pastor, tatahimik lang ako. Di ba? Kaya parang sana, lumaban tayo kapag may mga tukso sa inyo, yung kaaway. Naintindihan? Talinuhan natin. Runungan natin. Kaya minsan, may mga, kunwari, parang dati, ko kay Ate Beck kasi kakaiba yung mga term nila. Di ba na parang, yung parang paggigil na, kasi ganun si Ate Beck magmahal sa amin noon, na kapag kami, aaso-aso kami, gigil talaga siya sa amin. Di ba? Parang ang term niya talaga, ang stupid, nakakaasar. Di ba? Parang may mga ganun. Kasi talagang niya na, stupid talaga. Parang ganun. Kasi isipin nyo, hindi mo ba sasabihan na ganun yung nalaglag na dito, kinabukasan ganun, Di ba? Pag ganun ka, tas nanay ka o tatay, di ba? Ano ka ba? Hindi mo ba nakikita yan? Di ba? Kami na nga lang nun si mama at si papa. Di ba? Pag si mama, si papa, di ba sinabihan na kita? Di ba, Hemler, sinabihan na kita? Ba't inulit mo pa rin? Di ba? Mga magulang nga, ganun Di ba? And meron akong na-adapt, may nakuha ako sa turo ng mga leader namin noon, na one word is enough for a wise man. Kung matalino ka talaga, kung marunong ka talaga, isang salita lang, gets mo na. Hindi yung ulit. Anong ulit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Ganun yung teacher namin, si Ma'am Hebanada noon. Eto ang formula, ulit. Ano ba? Di ba? Ulit na lang. Laging ganun siya. Di ba? And sa salita ng Diyos, ganun din. Pag narinig mo, kunin mo agad. Apply agad. Di ba? Minsan, normal lang. Minsan, nagtatampo sa pastor, sama ng loob sa pastor, minsan hindi magsisin sa pastor, minsan ganyan-ganyan. Pero yon, sana sa mga ganong season ng buhay mo, ma-realize mo pa rin. At the end of the day, tama pa rin yung word of God. Tama pa rin si Lord. Kung meron mang tama dito, si Lord yon, ako na yung mali. Sana, di ba, at the end of the day, ganon yung nare-realize natin. Hindi Lord, ako yung tama, yung gusto ko dapat. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, si Lord ang tama. Madalas tayo ang mali. Yan. Kaya dapat nakikinig tayo. Amen? Lumaban! Amen? Fight the enemy by the word of God. Hoy, tumigil kang demonyo ka, ha? Sa isip pa lang yan, labanan mo na. Jesus name. Pag sa puso, di ba? Sumasama loob mo, Jesus name. Bawal sa mama loob. Bawal magtampo. Jesus name. Love. Di ba? Ganon. Amen. Ayan. So ngayon, how can we access the power of God? How can we access the power of God's Word? Number one, we have to do what it says. Diba? So kailangan, ano man ang sabihin ng Word of God, gawin natin. Amen? So kagaya nito, si Naaman, alam naman natin, di ba, na binaba na yung salita ng Diyos sa kanya. Punta ka dun sa, sa ganto, di ba, tapos maglublob ka, 7 beses. Ngayon, Naaman na yon. Di ba? Nung nag-iinarte pa siya, wala siyang makita na resulta.
Pero nung sinunod niya, wow! I'm healed! Di ba? Gumaling ako! Di ba? Ganun tayo. Nakikita natin yung resulta every time we obey the Word of God. Kaya nga dati, sa akin yun natandaan ko yun, walang pagpapala sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huh? Grabe naman yun. Ang pagpapala nasa pagsunod. Okay, yun pala yun. Kasi tama nga naman, dun ka mas lalong mabe-bless kapag sumunod ka. Amen? Uy, sabi ni Lord, mag-give daw. Amen? Amen? Lord, blessing. Wala yun. Pero kung susunod ka, uy, give daw, give. Maya-maya, magugulat ka, ay, running together, exceedingly abundantly, ayan na, ay. Talagang nasusunod. Di ba? Oh, husband, love your wife. Love your wife daw. Diba? Walang mangyayari. Pero pag sinunod mo, I love you. Tara, tayo? Diba? Jollibee tayo. Yung mga ganon. Diba? Wife, submit to your husband. Honey, pahing kape. Submit to your husband. Submit to your husband. Sige na nga. Nandun ang blessing. Maya-maya, ay, thank you, hon. Diba? Again mag-asawa, yung tinatopic dito ha. Hindi kung sino lang. Pag sa mag-asawa, yung, yon, sweet yon. Pag sa iba, pag hindi pa mag-asawa, kainis yon. Diba? Kaya dapat sa mag-asawa lang ina-apply yon. Okay? Kaya sabi, if we want to receive what God has for us, we have to follow His instruction. So, sunod. Okay? Sabi mo sa katabi mo, sunod. Kasi obedience is one of the crucial principles of living as a child of God. Kaya dapat kung anak ka ng Diyos, masunurin. Ayan, okay? Kaya halimbawa, yung sa anak pa lang ni Miko noon, o sa anak ni Sai, o sa susunod, sa anak ni Risa, ano lagi kong prayer pag inaangat ko, Lord, i-bless niyo po ang batang ito na si Amari. Maging masunurin po siya sa mga magulang po niya. Di ba? Pag nagkaroon na po siya ng isip, piliin ka po niya. Di ba? Kasi ganun yung wish, tsaka yung prayer, di ba, ng bawat mga magulang. Di ba, Nanay Emily, Lord, maging masunurin po si Althea. Please, 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 please. In Jesus' name. Di ba, lahat naman ng magulang gusto maging masunurin ng kanilang anak. O how much more si Lord. Sabi nga ng James 1:23-25, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. Di ba? Na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Ano daw yung pagpapalain ni Lord? Yung sumusunod. Di ba? Yung nakikinig at sumusunod. Yung halimbawa nga daw, meron ditong salamin. Di ba? Halimbawa, sasabihin ko, oy, alam niyo ba, meron akong salamin na binibenta. Kapag yung salamin na yon, nagsalamin ka at pinindot mo yung ilong, aayos ang ilong nun. Ilong mo. Pag pinindot mo yung kilay, aayos kilay mo. Yung tenga mo, kapag finlat mo, magpa-flat yung tenga mo. Di ba? O pag sobra yung panga mo, pag ginanon mo yung yan, mababawasan. Di ba? Ang salamin na ito ay ma-avail mo for just 100 pesos. O mag-a-avail kayo, ay, baka magpaunahan pa kayo. Di ba? Kaso, ano mangyayari sa salamin na yon kung pagkatapos mong i-avail ay iniwan mo lang sa tukador mo? Ano mangyayari? Magbabago ba mukha mo? Gaganda ba mukha mo? Hindi po. Bakit? Kasi you need to apply. Di ba kailangan gamitin mo yung salamin na yon para may mabago sa'yo. Ganon po sa salita ng Diyos. Kahit bumili kayo ng Bible, kahit bigyan kayo ng Bible, hindi nyo naman binabasa, walang mababago. Di ba? Kung hindi rin nyo susundin, walang mababago. Kaya dapat basahin at sundin. Okay? Number 2, read God's Word. Yan. So, basahin ang salita ng Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi mo, basahin. And di ba, ilan kayang mga Kristiyano ang merong Bible, pero hindi naman binabasa. Meron niyang isang pasyente ang pumunta sa kanyang doktor. Sabi niya, Dok,
Ano bang gagawin ko? Itong ubo ko, malala na, ang tagal na. Sobrang kapal talaga ng plema. Diba? Sabi ng doktor, alam mo, malubhayang yung nararanasan mo ngayon. Pero swerte ka kasi meron pa akong isang gamot dyan. Yan. In just 3 days, magagamot yan. Kinuha niya, salamat, Dok. Ngayon, pagkatapos ng 5 araw, bumalik. Sabi niya, Dok, ano ba itong binigay mong gamot sa akin? Hindi naman ako gumaling, mas lalong naging worse pa ako. Sabi niya, bakit? Ano bang ginawa mo? Binasa ko lang yung instruction. Patingin nga niyang gamot. Pagkatingin ng doktor, hindi naman binuksan. Kaya sabi nung doktor, mangmang. Sabi niya, natural, kailangan mong buksan. Parang ganyan. Para inumin mo. And alam niyo, yung kwento na to, natatawa lang tayo. Pero minsan, alam niyo sa Bible, ganun din. Di ba? Naandyan lang yan, pero hindi naman binubuksan. Di ba? Kaya minsan, ang mangmang natin. Di ba? Kaya nagiging, hindi tayo, imbis na mapabuti, lumalala pa kasi hindi natin binabasa. And how many Christians, sabi, are confessing they know God's Word, has the power to transform their lives, to heal, to deliver, to give wisdom, to counsel, but they just never seem to get around to reading it on a regular basis. Kaya nga may tanong dito, kung ikaw daw ay nakakapag-Facebook, yan, next, araw-araw, di ba? Talaga namang kumakain ka regularly. Di ba? Nanonood ka ng TV. Di ba? Kapag nasa bahay ka. O nakikipag-hangout sa mga kaibigan. Kung meron kang mga oras sa mga yan, imposibleng mawalan ka ng oras sa pagbabasa ng Bible. Di ba? Nasa pagmamanage mo lang. Di ba? Kaya nga, sa mga susunod na panahon, orasan mo ang sarili mo. Di ba? Gaano ka daming time ang binibigay mo sa mga kaibigan mo and gaano karaming time binibigay mo sa Word of God. Gaano ka daming time ang ini-spend mo, di ba, scrolling sa social media compare sa salita ng Diyos. Sabi nga, the more Word you have in you, the more Word-like, the more Christ-like you become. The word must be acquired in spirit, tapos the less word-like. The less Christ-like you become. It's an elementary formula, mga kapatid, but it separates the men from the boys. Di ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi niya dyan, no? Di ba? Na kailangan more Word of God, kung gusto natin maging kagaya ni Jesus, more of the Word of God. Kaya sabi nga nung isang pastor, I have a great desire to see a church full of self-feeders. Yan. Ganyan din kami ni Pastor Amer, na ang pangarap namin dito sa church, dumami ang mga self-feeders. Ano ibig sabihin nun? Yung matuto na kayong kumain sa sarili nyo. Hindi yung nakaasa lang kayo sa sasabihin ng pastor, sa leader, o kaya naman sa scripture reading. Kayo mismo sa bahay nyo, binubuklat nyo at binabasa yung Bible. Amen? Kagaya nga ng isang newlywed. Diba? Halimbawa, sa isang newlywed, diba? Pag kinasal sila, nagkakaroon sila ng bagong baby. Diba? And alam nyo, hindi nila alintana yon. Kapag yung baby humihingi ng gatas, delight pa nila. Oy, nakakatuwa naman ang baby namin. Nagugutom na. Oh, baby, ito ang dedehin mo na. Diba? O ngayon, pag dumating na siya sa punto na 40 na siya, 30 na siya, at sinasabi pa rin, inaasa nyo pa rin, Mama Janet, enging gatas. Diba, Mama Alona, enging gatas. Diba, 35 years old. Diba? Matutuwa ka ba dyan? Dapat nagtatrabaho ka na. Ikaw na bumili ng gatas mo. Diba? Kaya, diba, nakakatuwa ba yan? Sagot. Nakakatuwa pag ganyan, humihingi pa ng gatas? Hindi. Diba? Alam nyo, ganyan din ang mga Kristiyano. Madalas, sa pastor. Pastor, penging word of God. Pakainin mo kami. Diba? Anong preaching po ngayon? Anong devotion? Lahat na lang. Diba? Pero ikaw mismo, matuto kang pakainin sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, matutong kumain ng salita ng Diyos. Sa katabi, sabihin mo. Yan. Read your Bible. Sabihin mo, read your Bible. And pangatlo, meditate on God's Word. Yan. Meditate on God's Word. Sabi, Joshua 1:8. Sabi, wag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi at para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Taas ang kamay ng gustong umunlad.
O, magtagumpay. Ano ang sabi? Pagbulayan. Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Sabi, meditating in God's Word is the single most important key to a successful and prosperous life. And last na lang, number 4, let God's Word speak to you. Hayaan mong magsalita sa iyo ang salita ng Diyos. Sino sa inyo, pag nagbabasa ng Bible, in the beginning, God, di ba? Kailangan, let God's Word, speak to you. Di ba? Kailangan, hayaan mo na, yung salita ng Diyos, talagang magsalita siya sa iyo. Pag nagbabasa ka, Lord, ipag-pray mo, magsalita ka po sa akin. Di ba? Sabi nga dyan, if you regularly on God's Word, it will speak to you. Noong nakaraan nga, natuwa ako dun sa binabasa ko. Genesis lang yun, Tapos Genesis 4 kasi ang binabasa ko. Genesis 3, mababasa nyo doon nagkasala ang tao, di ba? Tapos pinalaya sila sa Garden of Eden. Nagkasala na sila, talagang nag-fail sila, di ba? Sa chapter 4, anong mababasa nyo? At pinangalanan ni Eva ang kanyang anak na ang Diyos ang tumulong sa akin. Di ba? Parang isipin ko, parang doon nagsalita si Lord sa akin. Kasi chapter 3, nagkasala ang tao, parang wala na eh. Parang doomsday na nga nila eh. Dapat eh. Pero chapter 4, tinulungan pa ni Lord si Eva na mga anak. Diba? Kaya Cain, diba? Cain ang pinangalan. Diba? Kaya doon mo makikita na, ay, grabe. Nahulog na nga, tinulungan pa. Diba? Kaya si Lord, nag-speak siya sa akin. Habang, kaya dapat yung sinasabi nga ni Ate Mer, diba? Kung gusto daw natin mapakinggan ang salita ng Diyos, ang mensahe niya, learn to listen. Diba? Sa God's Word. Sabi sa Proverbs 6:20-23, my son, keep your father's command and do not forsake the law of your mother. 21, next, bind them continually upon your heart, tie them around your neck. 22, when you roam, they will lead you. When you sleep, they will keep you. Diba? When you awake, they will speak with you. Diba? For the commandment is a lamp and the law a light. Reproofs of instruction are the way of life. Diba? Kaya dito, sa last na to, in conclusion, sabi nga dyan, if you want God's Word to speak to you, you've got to make it a high priority in your life. Sabi nyo nga, high priority. Diba? Sabi nyo, pakinggan ang salita ng Diyos. Diba? Gawin nating priority. And dito nga, minsan may mga, na ako na-experience ko rin naman yon. Pero, dahil nga sa iba, dahil nga hindi sila informed, tsaka hindi pa sila talagang natututo. Diba? Minsan may mga pagkakataon, sino sa inyo aamin, kapag minsan may mga taong tinatahimikan kayo, o kaya ayaw kayong kausapin, anong nangyayari sa inyo? Diba nawawala kayo sa sarili? Nahihibang kayo? Kunwari, sobrang close nyo, tapos biglang nag-FO. FO ba tawag doon? Friendship over. Diba hindi ka kakausapin? Anong nangyayari sa'yo? Nahihibang ka, diba? My day ka ng my day, nagpapapansin ka, o kaya nagchat-chat ka ng yung parang gusto mo kasi, kausapin ka. Diba? Parang gusto mo, may marinig ka sa kanya, ayaw mo nang tatahimikin ka. And alam nyo, ang gusto kong mangyari, ang prayer ko sa bawat isa, ang wish ko, dumating tayo sa punto ng gano'n, ng buhay natin, na hindi tayo matahimik hanggat hindi tayo kinakausap ng Diyos. Hindi tayo nakakapakinig mula sa Kanya, diba? At hindi niya tayo pinapansin. Diba? Dati, noon may mga ganun akong karanasan. Yung umiiyak talaga ako kay Lord, Lord, bakit ganun? Hindi ka nagsasalita sa akin. Diba? Ba't hindi mo ako kinakausap? Ba't ang tahimik mo? Diba? And how I wish and how I long na bawat isa din sa atin, maranasan yon. Diba? Yung parang ang tagal nyo nang hindi nag-usap ng Diyos, okay lang sa'yo. Diba? Ang tagal mo nang hindi nakakarinig ng revelation kay Lord, okay lang sa'yo. Kung ganun ka, hindi normal yung ganun. Kasi ang normal na Kristiyano, araw-araw, naglulong siya sa mensahe ng Diyos. Diba? Again, kung si Abraham nga, diba? Hindi siya araw-araw nakikinig sa salita ng Diyos. Natuluyan talaga si Isaac, napatay niya yung anak niya. Pero bakit si Abraham, bakit siya talagang kada salita ng Diyos naririnig niya? Kasi he is willing to listen. Diba? Naisipin niyo kasi
Halimbawa, kahapon, narinig niya, i-offer mo si Isaac sa akin. I-offer mo siya. Di ba? Kung hindi niya inopen yung tenga niya, kinabukasan, wala na, patay na yun, nasaksak niya. Pero dahil open ang tenga ni Abraham sa pangungusap ni Lord, na-spare ang buhay ni Isaac. And how many of us, di ba, nagkakanda, gewang-gewang ang buhay natin simply because hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kapag may nangyayari, nagraratel na tayo, nangangamba na tayo, nanginginig na tayo, di ba? Hindi nagrarush na tayo, hindi natin pinapakinggan si Lord, di ba? And ngayong lalong-lalo na ngayong January, di ba? Balik tayo ulit sa pagbabasa, pakikinig ng Word of God. Lalong-lalo na sa mga nagfa-fasting dito. Ano sabi ni Pastor Vlad? Habang fasting ka, ano ang i-feasting mo? Word of God. Salita ng Diyos. And ako ganyan yung ginagawa ko lately. Talagang basa ng basa. Parang sa part ko nga, dapat dati ko pa talaga itong ginawa eh. Parang ganun. And hindi talaga ako fine-fail ni Lord. Every time na binubuklat ko yung Bible, lagi siyang may pangungusap. Lagi akong natatouch. Noong nakaraan, tungkol sa struggle yung devotion ko. Di ba? Tapos sunod, about victory na. Yung parang yung ngayon, yung mga nararanasan natin, ngayon lang yan. Pero pag dumating na yung hari ng mga hari, Prince of Peace sa buhay natin, mawawala ng lahat ng yan. Yung mga challenges na nararanasan natin dito, sabi dun sa devotion ko, wag daw tayong ma-down, di ba? O mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi ang ending naman, di ba? Victory tayo. Kay Lord, darating siya. He will come and save us. Kung paano? Kung hindi ka nakikinig ng Word of God, wala na, mananatili ka na lang na down. Kaya ganun din, ilong natin na lagi tayo nakausapin ng Diyos. Kaya itong, itong preaching natin, application nito. Pag uwi nyo ng bahay, time yourself the next time you read your Bible and pray. Yan ang sinabi ko kanina, compare it to the amount of time you spend watching TV or surfing the internet. Diba? At ngayon, may tanong dito, is God getting His share of your time and attention? Mas lamang ba si Lord sa oras mo at attention mo? Kasi kung hindi, you need to return, 'di ba, sa Bible. And if the world is shaping your mind or Christ? Sabi, sino daw ang nag-shape ng isip mo? Si Lord o ang mundo? 'Di ba? Makamundo na ba yung pag-iisip nyo? Sana po lahat tayo, 'di ba? Conform ng Panginoon sa kanyang likeness, 'di ba?